Okay guys, nandito naman na po ako sa pangalawang 2 hectares nung sinabi ko sa inyo kanina na same lang po sila ng right of way papunta po dito sa area. Ano po? Ito naman po ang 2 hectares ng pangalawang titulo dito po sa Tagkawayan, Quezon. Ayan, flat na flat pa rin po yung property. Then, yung about po sa electricity, ayan, makikita po natin, meron na po ditong kable ng kuryente. Yan, same pa rin po ang mga tanim niya dito, mahogany, then coconut, then ayan po, napakalaki pong puno ng Nara tree. Yan pong walang dahon na yan. Sa ngayon po ay taglagas, kaya wala po siyang dahon. Pero yan po ay buhay. Then napakarami rin po nitong rambutan. Opo, then ito pong 2 hectares na to na pangalawa ay meron po itong palayan. Ayan po ang mga nyog niya. Hindi rin po siya ganon kasiksik yung nyog. Pero may coconut po siyang masasabi. Hindi po katulad dun sa kabilang area or sa kabilang side na medyo po talaga siya ay madalang. Then ayan po, napakaganda po ng property na to. Itong bali tatlong ito na parsela na tagto 2 hectares. Ang ganda po niya kasi wala po itong bundok. Almost flat luang property. Ayan, napakarami po niyang duhat sa side na yan. Then ayan, dalandan dito sa side na to. Then ayan, batino. Oo, ang laki nga nung Nara tay. Oh. Ilan ang Nara dito tay? Napakaganda po nung area, oh. Ayan. Ayan, ito po ang palayan. Opo. Ayan po ang palayan. Ito. Ayan, may ilang pitak po siyang palayan. Ayan, mula po dun sa pinagtawiran ko. Kasi yan naman po talaga ay may mga bakod na kaya may tanda po ang kada portion niya, kada 2 hektarya niya ay may mga nakabakod naman pong vibe wire. Ayan, ito po yung palayan niya. Ilang pitak po yan. Then makikita po natin, ayan, tinatrabaho na po nila kasi nga po ay nag-iinulan na po dito sa amin. Then ayun, may nakita pa po akong fruit bearings doon kay Mito. Then ito pong side na yan, ayan, mga rambutan po siya. Nung pong pumunta ako dito dati, no, napakarami niya talagang bunga ng rambutan. Halos may ganyan ka pong kumuha kasi namumula talaga siya. Then ang source din po ng tubig dito ay sapa. Okay. Flat na flat din po itong area na to, oh. Ayan po siya. Yung palang first 2 hectare tatay ay may Nara din dong malaki, oh. Ayun, oh, sa kabila. May Nara din siya. Ayan po, ito po yung mga nyogan niya. Ano po? Yan. May tanda na po talaga siya kasi talagang may bakod na po yung gayat-gayat nila. Oo nga, binagilang talaga. Okay. Ayan po, ito, batino, star apple po, ilang puno po siya ng star apple. Tapos ito po yung kanyang nyugan pa. Medyo lang po talaga hinagupit ng bagyo nung nakaraan. Kaya makikita naman po natin yung mga dahon niya. Pero makikita rin po natin na napakarami po niyang bunga. Ano po? Then flat na flat pa rin po dito sa pangalawang hektarya na to na binablog ko. Ayan pa rin po siya. Then ayun, may pili po siya doon sa kabilang side na yon. Then ayan pa rin po ang kable ng kuryente. Ito pa rin po siya. Ano po? Okay, napakaganda po nung area. Ayan, halos flat na flat po talaga siya.
Ayan, ang mga nyug po niya talagang kasagsagan pa rin po siyang namumunga. Yun nga lang po, medyo po hihina po yung nyug niya dahil nga po dun sa hagupit ng bagyo. Nalanig po yung mga dulo niyan. Kaya medyo po hihina po ang pamumunga niya. Pero sa ngayon po napakarami po niyang buwig. Ayan, pupunta pa po tayo sa kabilang side. Pupuntahan pa po natin yung kay tatay na yun na nilalakad. Ayan, ayan pa rin po, may palayan pa rin po dito. Yung pong palayan niya ay nasa gilid. Kumbaga po siya naman ay boundaries din po doon sa pangatlong 2 hektarya pa rin na nasa ibang titulo naman po. Ano po? Ngayon po, sa gusto pong bumili ng 2 hektarya lang, okay lang naman po yon kasi isang titulo din lang po yon. Then sa gusto naman po ng pagsamahin ay dalawang parsela, pwede naman po. Kung gusto naman po ay pagsamasamahin yung 6 na parsela, pwede po, mas pwede po kasi talagang almost flat po yung area at saka titulado po yung property natin. Ayan po, napakarami pa rin pong nyug dito sa side na to. Ayan. Then, eto na po ang boundaries niya. Eto pong Madre de Cacao na to. Ayan. Eto pong Madre de Cacao na to, tumusok po ito papunta doon. Yan po ang boundaries niya. Kaya po itong mga nyog na to, tsaka mga pile, then batino, atin pa rin po yan. Dito pa rin po yan sa pangalawang parsela na ibinibenta ko. Papasukin pa rin po natin yung side doon sa kabilang yon. Ayan. Napakaganda po nung area. Ayan po siya. Sa gusto po ng may palayan at meron pong magiging ani na palay, hindi na po bibili ng bigas. Ayan, eto na po yung pinakang magandang property na magiging swak po sa budget ninyo. Yung about po doon sa right of way na sinasabi ko sa inyo, na ibinigay na nga po ng mga may-ari, kakausapin ko po pero nakausap ko na po yung isang may-ari doon. Ipapa-annotate po natin doon sa title nila, sa mga title nila, ipapa-annotate natin na sila po ay nagbigay ng right of way dito po sa likod. Pero yun naman po talaga ay totoong napag-usapan na po nila. Kasi yung pong isang parsela nga doon ay nakausap ko na po. Yung pong na-vlog ko nung last time na nasa 4.7 hectares. Ayan, napakaganda po nung area, oh. Wala po akong masabi. Same din po ito, matured CLOA title. Tayo doon tayo sa may, doon, dulo. Oo. Ganda nung area mo, tay. Dito pa lang po talaga, oh. Boundary na po dito eh. Kumbaga, napakaganda na po nitong area na to, dito sa part na to. Ay lalo pa po itong mga nyuga na to, oh. Okay, yung pong bakang yan ay hindi po kasama sa bilihan. Yan po ay nakitali lang dito. May ilang puno tayo lansones mo? Oh, isa lang. Okay po, may isang puno po ng lansones si tatay. Ay, ayun nga po, ayun po sa side na yon, may isang puno pong malaki ng lansones. Then, ayan po ang nyugan. Okay. Tara pa rin po. Plat na plat pa rin dito tayo, no? Wala po akong masabi sa kaplatan po nung area, oh. Ang kagandahan po kasi nito, malapit po ito sa town proper. Ayan, napakarami pong nyug, oh. Napakarami po ng buwig niya. Ayan po siya, oh. Oh. Ayan. Bali, dalawa. Okay, bali po pala 2 lansones.
Oo, hindi na sila bibili ng kahoy. Yung panggagawa ng bahay tayo, no? Ang dami ng kahoy eh. Sa Nara pa lang, boundary na yung Nara dun sa bungad. Ayan po. Ayan, napag-uusapan po namin ni tatay kasi sa makakabili po nito, kung magpapagawa po ng bahay dito, hindi na po tayo bibili pa ng kahoy kasi yung pong Nara po doon sa bungad kanina ay napakalaki, din napakarami rin pong mahogany. Ayan po yung lansones, oh ayan. Bali po, 2 puno po dito sa side na to. Ayan po siya. Ang ganda po ng area, oh. Ayan, eto pa rin po siya, oh. Ayan, may mga nakatali po talaga ditong baka sa area. Ayan po. Flat na flat pa rin po dito sa side na to. Kaya po masasabi ko talaga napakaganda po ng property. Wala po akong masabi. Ayan, konti na lang po itong develop kung sa gagamasan or lilinisin. Hindi naman po siya ganun karumi. Hindi po katulad ng mga ibang property na nabablog ko. Konting tabas na lang po yan, okay na. Dun po sa Nyugan, konting linis na lang po yun doon, okay na. Hindi po katulad ng iba na halos talaga ay punong-puno po siya ng damo. Ito po ay hindi. Then, yun nga po, sabi ko po nga sa inyo, flat na flat po yung area. Dun po sa mga buyer na gusto po ay mga ganitong property. Ito na po, malapakalapit po nito sa town proper. Then, flat na flat po yung property. Then, napakarami po niyang fruit bearings. May sapa po sa area. Then, sa mga nyog, wala rin naman po tayong problema. Kasi, ayan, nakikita po ninyo sa inyong mga video. Dangan nga lang po yung iba ay matatayog na talaga. Pero, marami pa pong taon niya na mapapakinabangan. Yun nga lang po, dapat po ito ay katulad po ng mga ginagawa ng iba kong mga seller na meron na po siyang panulib dito sa ilalim para pag yung mga nyog na yun ay matatayog na, meron na po ulit pamalit. Then sa makakabili po nito, ganun na lang po ang gagawin natin. Magtatanim po tayo ng panulib para pag yung pong mga puno na yung matatayog na yan ay hindi na po nakukuhanan ng coconut, meron na po tayong nakaabang para sa susunod na henerasyon. Ano po, flat na flat po yung property. Yun nga po, banggit ko po sa inyo, mamaya ko na lang po ilalagay sa details ko yung about sa price. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. Mula po doon sa town proper ng Tagkawayan, nasa 7 kilometers po ang layo niya. Then, mayroon po siyang right of way na nasa 80 meters. Yun nga po, nabanggit ko na rin po sa inyo na ibinigay po talaga yun ng magkabilang partido doon po sa bungad. Nakausap ko na rin po yung kabila na kasi nablog ko nga po yung kanilang property, nandiyan na po sa YouTube ko. Binanggit niya na po yun sa akin na nagbigay po siya ng right of way para po dito sa 3 parsela na nandito po sa loob. Then, flat na flat po ang area. Ang source po ng tubig niya ay sapa. Mayroon po siyang palayan. Napakarami po niyang nyog. Napakarami po niyang punong kahoy na matitigas like Nara, mahogany. Then, batino. Ang mga fruit bearings po niya ay lansones, rambutan, kaimito. Yun po ang nakita ko dito sa area. Then, yung pong kanyang title ay Matured Glowa title. Okay po, hanggang sa muli. Ako po ang inyong vlogger, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, yung pong gusto ng 2 hektarya lang or 4 na hektarya or 6 na hektarya, mas maganda po kung lalahatin nyo po ito para magkakaratig po kayo. 3 din po itong titulo. Okay po, thank you po for watching!